Isang araw bago ang kasal ng lalaking tinuring kong asawa sa babaeng umagaw sa buhay niya, lihim silang nagpakasal sa civil rights habang nakatalikod ako. Sa gabing iyon, kinuha ko ang lahat ng laman ng aming bank accounts at binura ang lahat ng mahahalagang disenyo sa server ng kumpanya niya bago ako lumipad patungong Iloilo. Pagkalipas ng ilang araw ang makapangyarihang lolo niya ay nagulantang nang makita ang pagkawala ng bilyon-bilyong piso dahilan upang malagay ang kanilang buong korporasyon sa bingit ng pagbagsak. Ngayon habang walang tigil ang pagtawag ng lalaking iyon para magmakaawa na bumalik ako at sagipin ang dangal ng pamilya nila, isang matamis na ngiti lang ang naisagot ko habang pinapanood ang paglubog ng araw sa malayo. Ibinaba ko ang aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pagtama ng metal sa kahoy ay tila isang mahinang pasabog sa gitna ng katahimikan ng mansyon. Sa labas ang mga loudspeaker ng barangay ay nag-uumpisa ng magpatugtog para sa huling araw ng fiesta. Ang musika ay masigla, ngunit para sa akin ito ay ingay lamang na sumasabay sa pagguho ng aking nakaraan. Wila na saan na ang mga bulaklak, ang bagal mo. Alam mong mga VIP ang bisita natin ngayon? At hindi ko hahayaang mapahiya ang pamilyang Almonte dahil sa kapabayaan mo. Ang boses ni Catalina ay matulis at mapangmata. Nakatayo siya sa hagdan suot ang mamahaling alahas na binili ko gamit ang perang pinaghirapan ko. Hindi ako nagmadali. Inayos ko ang aking kwelyo, ang aking kalmadong anyo ay nagsilbing pader laban sa kanyang karahasan. Narito na, mother. Ilalagay na sa main hall. Bumaba si Catalina at huminto sa harap ko. Inilahad niya ang kanyang kamay hudyat para sa pagmamano, isang tradisyong ginagamit niya para ipamukha ang aking pagiging mababang uri. Tinitigan ko ang mga kamay na iyon, mga kamay na pumirma sa mga utang sa sugal gamit ang pera ko. Nagmano ako ngunit sa aking isip, nakikita ko na ang pag-freeze ng mga bank account niya. Bago ka magtrabaho, hindi mo ba alam ang respeto? Masyadong matigas ang ulo mo nitong mga nakaraang araw. Bago pa man siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto. Pumasok si Santiago kasama si Beatrice. Magkahawak kamay sila tila mga bida sa isang pelikulang ako ang sinisira. Wila, Beatrice needs your help with the table arrangement. Hindi niya alam ang taste ng mga Buena Vista. You know how perfectionist they are. Tiningnan ko si Santiago. Ang boses niya ay puno ng pagmamataas. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya ay patungo na sa bangin. Sa gitna ng kaguluhan, mabilis kong isinaksak ang isang maliit na USB sa sound system ng fiesta. Isang click lang at ang lahat ng ebidensya ng corruption niya ay lilitaw sa malaking screen sa plaza. Chioy lamun maulen abenjoy mo ingoy dang jukdoan, roy isang katulong ang humihingal na tumakbo papasok sa kusina, pilit na pinuputol ang tensyon. Ngumiti ako ng matamis sa katulong. Tumingin ako kay Santiago na ngayon ay abala sa pakikipag-usap sa telepono sa balkon, bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Sa bulsa ko, naramdaman ko ang pag-vibrate ng aking telepono, isang mensahe mula kay Cora. Masyado kang kampante, Wila. Hawak ko na ang lahat. Binura ko ang mensahe ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko kailangan ang anumang babala. Ang laro ay nagsimula na at sa pagkakataong ito, ako ang arkitekto ng kanilang pagkawasak. Wila, na saan na ang order ko? Ba't parang wala kang gana? Ang boses ni Catalina ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ang mga kapitbahay, ang mga marites ng barangay, ay nagsisimula ng magtipon sa labas. Hawak ang kanilang mga telepono. Naghihintay ng sirkong ilalatag ng pamilyang Almonte. Handa na sila, handa na rin ako. Ang labas ng mansyon ay punong-puno ng mga taong uhaw sa tsismis. Hawak ng bawat isa ang kanilang mga telepono naka-livestream habang hinihintay ang aking pagbagsak. Ang bawat sulyap nila ay tila mga palaso na tumatarak sa aking pagkatao, ngunit sa sandaling iyon, ang aking puso ay kasing lamig na ng yelo. Umakyat si Catalina sa entablado na inihanda para sa programa ng fiesta. Ang mukha niya ay puno ng huwad na kabanalan habang itinuturo ako sa harap ng karamihan. Mga kabarangay, salamat sa pagdalo. Ngayon kailangan nating linisin ang ating dangal. Ang isang babaeng hindi marunong sumunod sa batas ng pamilya ay walang lugar sa ating pamayanan. Ang aking manugang ay nahuling may kalaguyo. Isang malakas na hiyawan ang sumiklab mula sa mga marites sa barangay. Isang baso ng maruming tubig ang ibinuhos sa aking mukha mula sa di kilalang kamay. Lumapot ang putik sa aking mamahaling damit, dumadaloy ang dumi sa aking pisngi, ngunit nanatili akong nakatayo.
Santiago nakatayo sa tabi ni Beatriz ay nagkunwaring malungkot habang yumayakap sa kanyang bagong babae. Wila, ikaw ang nagtulak sa amin sa sitwasyong ito. Kung umamin ka lang sana sa relasyon mo sa driver, hindi sana tayo aabot sa ganito. Narinig ko ang mga mura at pagtatakwil ng mga tao. Ang bawat salita nila ay parang kutsilyong pilit na humihiwa sa aking dangal. Ngunit habang nagkakagulo ang paligid, lumingon ako sa sound system. Ang oras ay tamang-tama. Inilabas ko ang aking singsing, ang singsing na binili ko gamit ang sarili kong dugo at pawis noong wala pa silang maipagmalaki. Ibinato ko ito sa paanan ni Santiago. Ang bawat patak ng tubig ulan at putik na tumatalsik sa kanyang sapatos ay nagsilbing simbolo ng kanyang karumihan. Santiago, bago mo ipagpatuloy ang kasinungalingan mo tungkol sa akin, tanungin natin ang mga tao. Nasaan na ang pondong inilaan para sa pabahay ng ating mga kababayan? At Beatriz, handa ka bang pakasalan ang isang lalaking baon sa 50 milyong pisong utang na hindi mo man lang alam? Biglang huminto ang musika ng fiesta. Ang malaking screen sa gilid ng plaza ay biglang bumukas. Sa halip na mga larawan ng kanilang masayang pagdiriwang, ang ipinapakita nito ay ang mga dokumento ng paglilipat ng pondo, mga resibo ng sugalan ni Catalina, at ang pirma ni Santiago sa mga peking kontrata. Tumahimik ang paligid. Ang mga live viewer ay biglang tumalon sa libo-libo. Ang bawat salita ko ay tila bala na tumama sa kanilang mga mukha. Ang mga marites na kanina lamang ay nanunumpa sa akin ay napabaling ang mga kamera sa mukha ni Santiago na ngayon ay namumutla at nanginginig sa takot. Tumingin kayo sa screen, sigaw ko, ang boses ko ay puno ng awtoridad na hindi nila inaasahan. Iyan ang totoong mukha ng pamilyang Almonte. Habang nagkakagulo ang mga tao at nagsisimulang magbato ng tanong sa kanila, naglakad ako palayo. Hindi ako tumakbo, naglakad ako nang may dangal, nilalagpasan sila habang nalulunod sila sa sarili nilang imbentong kasinungalingan. Nagkubli ako sa lumang bodega sa likod ng mansyon. Hindi pa tapos ang laban. Ang paglalantad sa kanilang corruption ay simula pa lamang ng isang mas malaking laro. May bagong mensahe sa aking telepono mula kay Cora. Pumunta ka rito sa likod ng hardin. Kung gusto mong malaman kung sino ang nagbigay kay Catalina ng mga peking litrato, mag-isa ka lang na pumunta. Hindi ako nag-atubili. Ang paglalakad ko patungo sa masukal na bahagi ng hardin ay puno ng determinasyon. Ang huling sinag ng araw ay tumatagos sa mga dahon na lumilikha ng mga guhit ng liwanag at dilim, tila ang mga kasinungalingang pilit na ibinubuhol sa aking buhay sa loob ng maraming taon. Nakatanaw si Cora roon, nakahalukip-kip, at ang kanyang mga mata ay wala na ang huwad na malasakit na ipinakita niya sa akin sa loob ng mahabang panahon. Sa halip, ito ay puno ng lamig ng isang tunay na kaaway. Hawak niya ang mga blueprint ng aking mga proyektong arkitektura. Akala mo ba ay napakatalino mo, Wila? Tumawa si Cora, isang tawang puno ng matinding pait. Ako ang nagplano ng lahat. Ako ang nagbigay ng ebidensya kay Catalina. Lahat ng sayo kukunin ko. Hindi ako nagulat. Sa katunayan, ang kanyang pag-amin ang siyang hinihintay ko. Bakit, Cora, sabay tayong lumaki? Itinuring kitang parang tunay na kapatid. Kapatid, humakbang siya papalapit sa akin, ang hininga niya ay amoy sigarilyo at inggit. Isa ka lang dayo, anak ng isang mayamang pamilya. Sumumpa ako na kukunin ko ang lahat ng sa iyo mula sa dangal karera hanggang sa kapangyarihan. Bilang isang ampon na itinuturing lang na basura oras na para maranasan mo ang mawalan ng lahat. Ang bawat salita ni Cora ay nagpatibay sa aking hinala. Ang inggit at pait ng isang anak na ipinagkait ang karapatan ang naging pinakamatalim na sandata sa kamay ni Catalina. Siya ang nagnakaw ng USB, siya ang nagplano ng mga peking ebidensya upang itulak ako sa bingit ng kamatayan. Itinaas ni Cora ang kanyang kamay, akmang sasampalin ang aking mukha. Mabilis kong hinawakan ang kanyang pulso. Ang higpit ng aking hawak ay nagpatigil sa kanya. Hindi ako nanginginig, ang aking mga mata ay naging kasing lalim ng isang bangin. Cora, hindi mo pa rin ba naiintindihan? Ikaw ang pinakakawawang biktima sa larong ito. Akala mo ay winasak mo ako, pero ikaw mismo ang tumutulong sa akin upang linisin ang lahat ng dumi sa buhay ko. Binitiwan ko siya at humakbang ng paurong. Ang mga dokumentong ibinigay mo kay Catalina, naglagay ako ng virus sa system niya noong nakaraang linggo. Lahat ng file na ipinasa mo sa kanya ay naglalaman ng mga ebidensya na nag-uugnay sa inyong dalawa sa pagnanakaw ng pondo ng pamilya. Ngayon, hawak na ng mga awtoridad ang lahat. Namutla si Cora. Ang telepono sa kanyang kamay ay nalaglag sa lupa.
Mula sa malayo narinig ang wangwang ng sasakyan ng mga pulis na bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng tagumpay ay napalitan ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Hindi ko na lumingon muli kay Cora. Naglakad ako patungo sa main gate, iniwan ng traidor na siyang magiging susi sa tuluyang pagbagsak ng mga Almonte. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay unti-unti nang lumalayo, ngunit ang gulo sa loob ng mansyon ng mga Almonte ay kabaligtaran, lalo itong nag-iinit. Habang abala ang lahat sa pag-iwas sa mga awtoridad, tahimik akong naglakad patungo sa isang hotel sa sentro ng lungsod. Dito sa isang pribadong suite na walang nakakaalam, naghihintay ang isang taong matagal ko nang hindi nakakausap. Pagbukas ko ng pinto, nakita ko si Don Rafael Buenavista. Nakatayo siya sa harap ng malawak na bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng syudad. Ang kanyang presensya ay naglalabas ng awtoridad na tanging mga taong nagtayo ng imperyo lamang ang nagtataglay. Wila anak. Alam kong darating ka. Hindi siya lumingon, ngunit ramdam ko ang bigat ng kanyang mga salita. Ang ugnayan namin ay matagal nang naputol dahil sa mga maling desisyon ng nakaraan at hindi ko intensyong muling buuin yon sa pamamagitan ng paghingi ng tulong. Hindi ako narito para humingi ng tawad pa. Narito ako para tapusin ang isang proyektong sinimulan ko noon pa man, ang pagpapatalsik sa mga Almonte sa mundo ng konstruksyon. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga at pait. Inalok niya ako ng isang dokumento, ang mga papeles, na magbabalik sa aking tunay na apelyido at karapatan sa kumpanya. Ngunit tinanggihan ko ito sa pamamagitan ng isang marahang pag-iling. Hindi ko kailangan ng pangalan mo para manalo. Ang kailangan ko ay ang pinakamahusay na independent audit team na hawak mo. Gusto kong makita ng buong mundo kung paano sila nagnakaw sa pera ng bayan. Tumango si Don Rafael, bagaman bakas sa kanyang mukha ang kagustuhang protektahan ako. Ibinigay niya ang kailangan ko, isang listahan ng mga eksperto sa pananalapi na kayang magbungkal ng mga nakabaon na anomalya ng mga Almonte. Paglabas ko ng hotel, ang bawat hakbang ko ay puno ng kapangyarihan. Sa aking tablet, sinimulan ko nang i-hack ang huling layer ng kanilang financial server. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen, animoy isang konduktor na nagdidirekta ng isang simponya ng pagkawasak. Samantala sa loob ng kanilang mansyon, si Santiago ay kasalukuyang nagpapanik. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang credit card para bayaran ang isang mahalagang supplier, ngunit ang tugon sa kanyang mobile banking app ay isang malamig na mensahe, access denied. Sinubukan niyang tumawag sa bangko, ngunit ang operator ay walang ibang sinabi kundi, "Sir, your accounts have been frozen due to suspicious financial activities linked to the Buenavista audit." Namutla si Santiago. Tiningnan niya ang kanyang mga project files sa kanyang laptop, ngunit ang bawat folder ay biglang naglaho at napalitan ng isang simpleng mensahe na nakasulat sa bawat screen. Architecture is not just about structure. It is about foundation, and yours was built on lies. Naupo si Santiago sa sahig, ang kanyang mundo ay guguho na sa loob ng ilang minuto. Hindi niya alam na sa kabilang panig ng lungsod nakangiti ako habang pinapanood ang bawat transaction error na lumilitaw sa aking dashboard. Ang laro ay hindi pa tapos. Ito ay simula pa lamang ng pag-iba sa kanilang pundasyon. Ang hangin sa loob ng korte ay mabigat at puno ng tensyon. Sa isang panig naroon si Santiago na ang dating maayos na hitsura ay napalitan ng pagkapagod at matinding kaba. Sa kabilang panig nakatayo ako, hawak ang mga ebidensyang unti-unting pumupunit sa kanilang pamilya. Hindi ito simpleng laban. Ito ay pagbawi sa lahat ng ninakaw nila sa akin, ang aking oras, ang aking galing at ang aking pagkatao. Ipinasa ko sa aking abogado ang mga affidavit mula sa mga pamilyang pinilit ni Santiago na pumirma ng mga kontratang peke. Bawat dokumento ay may kasamang timestamp at digital footprint na hindi maikakaila. Wila siguradong mako-corner natin siya rito. Pero kailangan nating mag-ingat, may hawak pa silang isang baraha, babala ng aking abogado. Hindi ako natinag. Alam ko ang barahang tinutukoy niya, ang pagtatangka nilang ipasa ang lahat ng sisi kay Catalina. Sa kanilang mundong puno ng kasinungalingan, kahit ang mag-ina ay handang magpatayan para sa sariling kaligtasan. Samantala sa labas ng courtroom, naganap ang isang eksenang hindi inaasahan ni Santiago. Si Beatrice, ang babaeng akala niyang magliligtas sa kanya, ay abala sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. "Beatrice, please tulungan mo ako.
Kailangan ko ng piyansa pagsusumamo ni Santiago habang hinihila ang braso ng babae. Tiningnan siya ni Beatrice ng may halong pandidiri. Piyansa Santiago, na balitaan ko ang lahat. Ang pera na ipinuhunan ko sa kumpanya mo ay ginamit mo pala para bayaran ang mga utang ni Catalina sa sugal. Akala ko ba ay negosyante ka? Isa ka lang palang kasangkapan para sa mga bisyo ng nanay mo. Ang bawat salita ni Beatrice ay parang sampal sa mukha ni Santiago. Ang alyansang itinayo nila sa ibabaw ng aking mga blueprint ay gumuho na sa isang iglap. Hindi lang ang aking mga ebidensya ang pumatay sa kanila. Ang sarili nilang kasakiman ang mismong tumapos sa kanilang samahan. Hindi ako nakisali sa kanilang pagtatalo. Nanatili akong tahimik sa isang sulok pinapanood ang bawat pagbagsak ng kanilang mga maskara. Ang masing mga marites na sumubaybay sa kanila noong fiesta ay naroon din kumukuha ng mga video at litrato. Hindi na para siraan ako, kundi para ibalita ang pagbagsak ng mga almonte. Bago matapos ang araw, natanggap ko ang isang tawag mula sa bangko. Ang mga ari-arian ni Catalina, kabilang ang mansyong tinitirhan nila, ay nakatakdang i-freeze ng korte. Paglabas ko ng gusali, sinalubong ako ng malamig na simoy ng gabi. Tiningnan ko ang mga ilaw ng syudad, mga gusaling aking idinisenyo, mga estrukturang itinayo ko ng may pagmamahal. Ngayon ang pundasyon ng aking bagong buhay ay nakatayo na. At sa bawat hakbang ko, ramdam ko ang kalayaan. Ngunit alam ko si Catalina at Santiago ay hindi basta susuko. Sa loob ng kanilang galit at desperasyon, maghahanap sila ng paraan para bumawi. At handa ako sa susunod nilang hakbang. Ang isang mamahaling tea house sa Makati ang naging saksi sa pagkikita namin ni Beatrice. Hindi na siya ang babaeng nakita ko noong fiesta, na punong-puno ng pagyayabang. Ang kanyang mga mata ay pagod, at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang humahawak ng tasa ng tsaa. Naupo ako sa harap niya, ang bawat galaw ko ay mabagal at kontrolado. Tinitigan ko siya ng matagal, sapat para maramdaman niya ang bigat ng aking presensya. Bakit mo ako gustong makita? Wila tanong niya, ang boses ay pilit na pinapatapang ngunit halatang desperada. Gusto kitang tulungan, Beatrice. Alam ko ang pakiramdam ng maloko ng mga almonte. Ngumiti ako ng bahagya. Alam kong ito ang bitag na kailangan ko. Sa mundong ito, ang kaaway ng kaaway mo ay maaaring maging pansamantala mong kakampi o kaya naman ay isa pang kasangkapan sa iyong plano. Tulungan, mapait na natawa si Beatrice. Pagkatapos mong ilabas ang lahat ng impormasyon na nagpabagsak sa kumpanya kung saan naroon ang investment ko. Ang mga dokumentong inilabas ko ay para sa hustisya, Beatrice. Pero kung gusto mong mabawi ang kahit bahagi ng perang nawala sa iyo, kailangan mong makipagtulungan sa akin. Alam kong may hawak kang private ledger ni Santiago, ang listahan ng mga opisyal na sinuhulan niya. Natigilan si Beatrice. Hindi niya inaasahan na alam ko ang tungkol sa ledger na iyon. Ang ledger na iyon ang tanging baraha na natitira sa kanya para hindi siya makasuhan ng complicity sa mga krimen ni Santiago. Paano mo nalaman? Pabulong niyang tanong. Hindi mahalaga kung paano ko nalaman. Ang mahalaga kung ibibigay mo iyon sa akin, garantisadong hindi ka madadamay sa kasong kriminal. Sa halip, ikaw ang tatayong state witness. Inilabas ko ang isang folder at inilapag sa mesa. Naroon ang mga dokumentong maglilinis sa kanyang pangalan kapalit ng impormasyong kailangan ko para tuluyang ibaon si Santiago at Catalina. Nag-aalangan siya. Ang takot na makulong ay nakaguhit sa kanyang mukha. Kung gagawin ko ito, mawawala ang lahat ng natitira sa akin sa Manila. Beatrice, ang lahat na sinasabi mo ay gumuho na noong araw na pinili mong maniwala sa kanila. Ang pagpili mo ngayon ay hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Bago siya sumagot, nakatanggap ako ng tawag. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, ngunit alam ko kung sino ito, si Santiago. Sinubukan niyang tumawag ng ilang beses sa aking private line. Wila, please. Huwag mo itong gawin sa akin. Mag-usap tayo. Alam ko kung nasaan ang anak mo. Ang boses ni Santiago ay puno ng desperasyon at banta. Nanlamig ang aking buong katawan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding galit. Ang paggamit sa anak ko bilang pananakot, iyan ang pagkakamaling hindi ko kailanman patatawarin. Tumingin ako kay Beatrice na ngayon ay nakatingin din sa aking telepono. Ibigay mo sa akin ang ledger, Beatrice. At sisiguraduhin kong hindi lang sila ang babagsak, kundi pati na rin ang lahat ng taong nagtangkang gumamit sa anak ko para sa kanilang maruming laro. Inabot ni Beatrice ang folder mula sa kanyang bag at inilagay ito sa mesa. Ang ledger ay nasa akin na.
Ang laro ay tapos na para sa kanila pero ang totoong laban para sa aking anak ay nagsisimula pa lamang. Ang silid-pulong sa loob ng mansyon ng mga Almonte ay tila isang korte na walang hukom. Si Catalina ay nakaupo sa dulo ng mesa. Ang kanyang mukha ay parang kulubot na papel dahil sa galit, habang si Santiago ay pabalik-balik sa paglakad basang-basa ng pawis. Ang kanyang mamahaling polo. Pagpasok ko tumigil ang oras. Hindi ako nag-abalang umupo. Nanatili akong nakatayo, ang aking presensya ay sapat na para magdulot ng pangamba sa kanila. Nasaan ang anak ko, Santiago, tanong ko. Ang boses ko ay mahinahon, ngunit may talim na kayang pumatay ng anumang ilusyon ng pag-asa na natitira sa kanila. Tumawa si Catalina, isang tawang puno ng lason. Anak mo, ang batang iyon ay hindi isang Almonte. Isang basura na walang puwang sa aming angkan. Catalina, putol ko sa kanya, ang aking mga mata ay nakapako sa kanya. Hindi ko na kailangang magpanggap. Alam ko ang katotohanan. Alam ko na ang batang iyon ay hindi ko totoong anak, kundi isang batang pinili ninyo para ikulong ako sa kasal na ito gamit ang responsibilidad. Pero ang mas nakakatawa, alam ko rin na si Santiago ay hindi mo tunay na anak. Napatigil si Santiago. Ang kanyang mga hakbang ay huminto. Si Catalina ay namutla, ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay nagsimulang manginig. Ano ang sinasabi mo, garalgal na tanong ni Santiago, ang kanyang mga mata ay naguguluhan. Itanong mo sa nanay mo, Santiago. Itanong mo kung bakit noong ipinanganak ka ang hospital records ay sadyang binura. Itanong mo kung bakit ang tunay na tagapagmana ng pamilya Buenavista ay ipinagpalit niya sa iyo noong ikaw ay sanggol pa lamang para lamang makuha niya ang suporta ni Don Rafael. Binuksan ko ang aking tablet at iniharap sa kanila ang mga DNA test results at mga dokumentong nakuha ko mula sa mga lumang archives ng hospital. Catalina, ginamit mo ang buhay ng ibang tao para sa sarili mong kapritsyo. Ang lahat ng kasamaan mo, ang lahat ng gaslighting na ginawa mo sa akin, ay dahil sa takot na mabunyag ang katotohanan na ang anak na itinuring mong dugo ng Almonte ay isa lang ding estranghero na ginamit mo para sa pera. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Si Santiago, ang lalaking buong buhay na naniniwalang siya ay isang Almonte, ay unti-unting napaluhod. Ang kanyang mundo, ang kanyang dangal, ang kanyang pangalan ay isang malaking kasinungalingan. Hindi ito totoo. Bulong ni Santiago, ang kanyang boses ay puno ng pagkawasak. Yan ang totoo, Santiago. Ang nanay mo, ang babaeng itinuring mong santo, ay ang arkitekto ng sarili mong kapahamakan. Tumingin ako kay Catalina. Ang babaeng dati ay kinatatakutan ko ay isa na lamang matandang babae na walang hawak na kapangyarihan. Lumapit ako sa kanya, ibinulong sa kanyang tenga ang huling pasabog. Ang mga pulis ay nasa labas na. Hindi lang dahil sa pera, kundi dahil sa pagdukot sa isang menor de edad. At ang ledger ni Santiago, na hawak ko nakapaloob doon, ang lahat ng krimen mo mula pa nung araw na ipinagpalit mo ang bata. Tumalikod ako at naglakad patungo sa pintuan. Hindi ko na kailangang manatili. Ang kanilang pagbagsak ay hindi na kailangan ng aking mga kamay, sila na mismo ang sumira sa isa't isa. Habang papalabas ako ng mansyon, sinalubong ako ng isang maingay na pagtatalo sa garden. Si Cora, ang babaeng nag-akalang siya ang magiging tagapagmana ng lahat, ay kasalukuyang nakikipagbuno sa dalawang tauhan ni Catalina. Ang kanyang mga damit ay punit-punit at ang kanyang mukha ay may bakas ng galit na hindi ko pa nakikita kailanman. Nang makita niya ako, natigilan siya. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, puno ng pagkalito dahil sa kaguluhang nagaganap sa loob ng bahay. Wila, ano ang ginawa mo sa kanila? Sigaw niya, ang boses ay paos dahil sa kasisigaw. Tumigil ako at tiningnan siya ng may awa. Si Cora, na laging naghahangad ng kapangyarihan ng mga Almonte, ay naging biktima rin ng sarili niyang ambisyon. Wala akong ginawa, Cora. Sila lang ang nagwasak sa sarili nilang mundo. Ang pamilyang pinagtrabahuhan mo, ang mga taong tinulungan mong manira ng buhay ng iba, sila na mismo ang nagpapakita sa mundo kung sino sila. Lumapit ako sa kanya, hindi para saktan siya, kundi para ibigay ang huling impormasyong kailangan niya. Akala mo ba ay ikaw ang tunay na anak ni Catalina? Akala mo ba ay ikaw ang tagapagmana? Cora, basahin mo ito. Inabot ko sa kanya ang isang folder na naglalaman ng dokumentong nakuha ko mula kay Don Rafael. Nang buklatin niya ito, namutla siya. Ang mga papel ay nagpapatunay na kahit si Cora ay isa lamang kasangkapan, isang batang kinuha sa ampunan para gamitin ni Catalina bilang insurance kung sakaling kailanganin niya ng isang tao na isasakripisyo.
Hindi, hindi ito maaari. Bulong ni Cora. Ang kanyang mundo na binuo sa pag-asa na magiging reyna siya ng mga Almonte ay gumuho sa isang iglap. Ginamit ka nila, Cora, tulad ng paggamit nila sa akin. Ang pagkakaiba lang ako ay lumaban habang ikaw ay naniwala sa kanilang mga pangako. Sa sandaling iyon, lumabas si Catalina sa pinto, ang kanyang buhok ay magulo, dala-dala ang isang maleta na puno ng cash. Nang makita niya si Cora, hindi man lang siya nagpakita ng pagsisisi. Cora, umalis ka rito, wala ka ng silbi sa akin, sigaw ng matandang babae, habang pilit na humahakbang patungo sa kanyang sasakyan. Si Cora, na puno ng galit at pagkabigla, ay tumakbo patungo kay Catalina. Ang huling eksena ay hindi isang trahedya ng mag-ina, kundi isang brutal na pagtatapos ng isang huwad na alyansa. Nag-agawan sila sa maleta, nagtulakan hanggang sa pareho silang bumagsak sa damuhan. Iniwan ko silang dalawa roon. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang mga sirena ng mga pulis na papalapit na sa gate. Ang mansyong Almonte, na dating simbolo ng kayamanan at kapangyarihan, ay naging bilangguan ng mga taong nagtangkang magtayo ng kanilang buhay sa ibabaw ng kasinungalingan. Wala na akong kailangang gawin pa. Ang hustisya ay hindi na kailangan ng aking tulong, ang kanilang sariling kasamaan ang siyang magiging hatol sa kanila. Ang ang bulwagan ng korte ay siksik sa mga tao, mula sa mga mamamahayag hanggang sa mga ordinaryong mamamayan na nakasubaybay sa livestream, lahat ay nakatuon ang paningin sa harap. Naroon si Santiago, na ang dating maayos na suot ay hindi na maikubli ang kanyang pagbagsak, at si Catalina, na nakaupo ng matigas bagaman ang kanyang mga mata, ay wala na ang dating bagsik. Sa gitna ng lahat, tumayo ako sa witness stand. Hindi ako nervyos. Sa loob ng maraming buwan, ang bawat disenyo, ang bawat plano, at ang bawat ebidensya ay inihanda ko ng may katumpakan ng isang arkitekto. Willa Buenavista, handa ka na bang tumestigo laban sa mga nasasakdal, tanong ng piskal? Opo, sagot ko ng malinaw. Sinimulan ko ang aking paglalahad. Hindi ko na kailangang magdrama. Inilabas ko ang mga digital audit trail na nagpapatunay sa malawakang corruption sa pondo ng pabahay. Ipinakita ko ang mga audio recordings ng pag-uusap ni Santiago at Catalina tungkol sa pagmamanipula sa mga kontrata, at higit sa lahat ang mga dokumentong nagpapatunay sa illegal na pagpapaliting pagkakakilanlan ni Santiago. Sa bawat salitang lumalabas sa aking bibig, ramdam ko ang paghina ng kanilang depensa. Walang makakatalo sa katotohanan kung ito ay nakasulat sa bawat sentimo ng kanilang ninakaw. Objection, sigaw ng abogado ni Santiago. Ngunit ang judge ay hindi na nakinig. Ang ebidensya ay masyadong mabigat. Pagkatapos ng ilang oras ng pagtatanong, tumingin ako sa direksyon ni Santiago. Tinitigan ko siya hindi bilang asawa, kundi bilang isang biktima na ngayon ay isa ng matagumpay na tagapaghiganti. Santiago, noong araw na pinili mong itapon ang lahat para sa pera, hindi mo inisip na ang pundasyong binuo mo ay gawa sa buhangin. Ngayon ang buhangin ay tinangay na ng agos. Bago matapos ang paglilitis, isang sorpresa ang dumating. Si Beatrice, na ngayon ay tumatayong state witness, ay nagsumite ng huling piraso ng puzzle, ang private ledger, na naglalaman ng mga pangalan ng mga opisyal na tumanggap ng suhol mula sa pamilyang Almonte. Ang bawat pangalan na binasa sa korte ay nagdulot ng gulo sa loob ng silid. Hindi lang mga Almonte ang babagsak. Ang buong sistemang kinapitan nila ay guguho kasama nila. Nang ipahayag ng judge ang decision guilty sa lahat ng kasong fraud, tax evasion, at falsification of public documents, isang malakas na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa labas ng korte. Ang hustisya na matagal kong hinintay ay nasa harap ko na. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng liwanag. Wala nang mga marites na humuhusga, kundi mga taong nagpapasalamat dahil sa wakas ay mababawi na nila ang perang ninakaw sa kanila. Tumingin ako sa malayo. Ang aking anak ay ligtas na, at ang aking karera bilang arkitekto ay hindi na nakatali sa sinuman. Sa araw na ito, hindi lamang ako nanalo sa kaso. Nanalo ako sa laban para sa aking sarili. Ang mga rehas ng kulungan ay sumara ng may malakas na tunog na yumanig sa buong pasilidad. Sa kabilang panig ng salamin, nakita ko si Santiago. Wala na ang mamahaling relo, wala na ang Italian suit, at wala na ang kayabangan na dating bumabalot sa kanya. Ang lalaking nakaupo sa harap ko ay isa na lamang anino ng kanyang dating sarili. Willa, pakiusap. Sabihin mo sa kanila na hindi ko alam ang lahat ng ginawa ni Mama. Ang kanyang boses ay nanginginig, punong-puno ng desperasyon na nakakasuka.
Tiningnan ko siya ng matagal. Sa unang pagkakataon, wala akong naramdamang galit. Wala ring awa. Ang naramdaman ko lang ay isang malalim na kapayapaan, ang uri ng kapayapaan, na nararamdaman mo matapos mong linisin ang isang lugar na matagal nang nabubulok. Santiago, ang pagiging biktima ng sarili mong nanay ay hindi nag-aalis sa katotohanang pinili mong maging kasabwat niya. Ang pagpili ay laging nasa iyo, at pinili mong tapakan ako para makaangat. Tumayo ako at naglakad patungo sa pinto. Ito na ang huling beses na makikita mo ako. Huwag mo nang hintayin ang pagdalaw ko, dahil wala na akong dapat balikan sa pagkatao mo. Paglabas ko ng kulungan, sinalubong ako ng sinag ng araw na tumatagos sa mga ulap. Hindi ako dumiretso sa mansyon o sa mga lumang alaala. Sa halip, tumungo ako sa isang tahimik na parke kung saan naghihintay ang aking anak. Nang makita ko siya, ang lahat ng pagod, ang lahat ng puyat, at ang bawat luha na pilit kong kinalimutan ay tila naglaho. Niyakap ko siya ng mahigpit ang aking anak, ang tanging tunay na yaman na hindi kayang nakawin ng sinuman. "Mommy, are we going home?" tanong niya habang nakatingin sa akin nang may pagtataka. Ngumiti ako. Ang salitang tahanan ay mayroon ng bagong kahulugan. Hindi na ito isang mansyon na puno ng mga lihim at kasinungalingan. Ito ay ang bawat lugar kung saan kami ay ligtas at malaya. "Yes, baby, we are going home. A new home." Habang naglalakad kami palabas ng parke, nakita ko ang isang grupo ng mga arkitekto na nagtatrabaho sa malapit. Sila ang mga tauhan ng aking bagong foundation. Ang mga disenyong binuo ko noong mga panahong ako ay lugmok, ay siya namang magsisilbing pundasyon ng aming bagong buhay. Tumingala ako sa langit. Ang bawat gusali, ang bawat disenyo ay patunay na kahit gaano kalalim ang hukay na ibinaon sa iyo ng ibang tao, kaya mo pa ring bumuo ng isang tore na aabot sa mga bituin. Hindi na ako ang wila na nagmamano at nagpapasailalim sa mga taong walang konsensya. Ako na ang arkitekto ng sarili kong tadhana. At sa unang pagkakataon, ang lahat ng aking ginawa ay may tamang pundasyon. 6 na buwan ang lumipas. Ang pangalang Villa Buenavista ay hindi na lamang nakakabit sa nakaraang kontrobersya ng mga Almonte. Ito ay kinikilala na ngayon bilang tatak ng inobasyon sa larangan ng arkitektura. Sa gitna ng Makati, ang aking opisina ay hindi lamang basta espasyo. Ito ay isang manifesto ng aking kalayaan. Miss Willa, narito na ang mga investor mula sa Singapore. Handang-handa na ang presentation para sa community housing project, masiglang wika ng aking sekretarya. Tumayo ako at inayos ang aking blazer. Iba na ang aking tindig ngayon, wala na ang pag-aalinlangan, wala na ang pilit na pagpapakumbaba. Ang bawat disenyo sa aking portfolio ay bunga ng aking sariling talino, hindi ninakaw at hindi pinilit. Sa kabilang banda ng lungsod, ang balita tungkol sa pagbagsak ng mga Almonte ay unti-unti nang nalilimutan, ngunit ang mga aral ay nananatili. Si Beatrice, matapos tumestigo, ay nagsimulang mamuhay ng tahimik sa probinsya, iniwan ang malupit na mundo ng negosyo sa Manila. Samantala, ang mga ari-arian ni Catalina ay nasubasta na ng korte para mabayaran ang mga biktima ng kanilang korupsyon. Habang naglalakad ako patungo sa conference room, huminto ako saglit sa harap ng isang malaking salamin. Hindi ko nakita ang babaeng nagmamano noon sa isang malupit na biyenan. Ang nakita ko ay isang babaeng marunong nang tumanggi, marunong nang tumayo para sa sarili, at higit sa lahat marunong nang magpahalaga sa kanyang sariling halaga. Sa loob ng conference room, nang ilatag ko ang mga plano para sa abot kayang pabahay na nakatuon sa mga pamilyang dati nilang niloko, ramdam ko ang paghanga ng mga investor. Hindi lamang ito negosyo, ito ay pagbawi. Bawat pader na itatayo namin ay simbolo ng katotohanan. Pagkatapos ng meeting, lumabas ako sa balcony. Mula roon, tanaw ko ang syudad. Architect Buenavista, tawag ng isang boses sa likod ko. Lumingon ako. Isang kasamahan sa industriya na dati ay hindi man lang ako kinikilala noong panahong Willa Almonte pa ang gamit ko. Ngayon, ang pagtrato nila sa akin ay puno ng respeto. Iba talaga ang dating ng mga gawa mo. May puso at may tapang. Ani nito. Ngumiti ako. Ang papuri ay hindi na kailangan para busugin ang aking ego, ngunit ito ay patunay na ang lahat ng paghihirap ay nagbunga. Sa aking bulsa, hawak ko ang maliit na susi ng aking bagong tahanan. Hindi na ito isang mansyong puno ng lihim. Ito ay isang simpleng tahanan na pinuno ko ng tunay na pagmamahal at kapayapaan para sa aking anak. Hindi na ako ang biktima, ako na ang bumubuo ng hinaharap. Ang bawat gusali ay may pundasyon, ngunit ang pinakamahalagang pundasyon
ay ang kapayapaang matatagpuan sa loob ng sarili. Isang maagang umaga sa isang tahimik na baybayin sa Iloilo, nakaupo ako sa isang duyan pinagmamasdan ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw. Ang tunog ng mga alon ay tila isang malumanay na pangako na ang lahat ng bagyo ay may katapusan. Narinig ko ang yabag ng maliliit na paa sa buhangin. Ang aking anak bitbit ang kanyang mga laruan ay tumakbo papalapit sa akin. Wala nang bakas ng takot sa kanyang mga mata. Wala nang pag-aalala na baka may sumigaw sa kanya sa loob ng bahay. "Mommy, look, the sunrise is so beautiful." Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang dahilan kung bakit ako lumaban. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko. Marami ang nagtatanong sa akin, pinatawad mo na ba sila? Ang tanong na ito ay matagal ko ring pinag-isipan. Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ang nagsilbing gasolina ko. Ngunit ngayon ang galit ay wala na. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na ibinabalik ko sila sa aking buhay. Hindi ito pagbibigay ng pangalawang pagkakataon sa mga taong hindi marunong magpahalaga. Ang pagpapatawad ay ang pagputol sa kadenang nag-uugnay sa akin sa kanilang kadiliman. Pinatawad ko sila hindi para sa kanila kundi para sa akin. Para sa akin na maging malaya para sa aking anak na mamuhay ng walang dalang puot. Ang mga Almonte ay nananatili sa loob ng mga rehas na sila mismo ang nagtayo. Si Catalina, si Santiago at si Cora, sila ay mga anino na lamang ng nakaraang minsan ay muntik nang tumapos sa aking pagkatao. Ngunit sila rin ang naging daan upang matuklasan ko ang lakas na hindi ko alam na taglay ko. Tumayo ako at nilagpasan ang mga nakalatag na blueprint sa lamesa. Hindi ko na kailangang mag-drawing ng mga mansyon para sa ibang tao. Ang susunod na disenyo na gagawin ko ay para sa aming kinabukasan, isang buhay na simple, totoo at payapa. Sa mundong ito, maraming tao ang magtatangkang magtayo ng kanilang gusali sa ibabaw ng iyong pagkatao. Ngunit tandaan mo, ang gusaling hindi nakatayo sa katotohanan ay laging guguho. Huminga ako ng malalim, dinama ang sariwang hangin ng dagat. Wala na ang takot, wala na ang mga pagdududa. Ang arkitekto ay nakahanap na ng kanyang sariling tahanan. At sa wakas, ang pundasyon ng aking kaligayahan ay matatag na hindi na ito kailanman matitinag ng sinuman.